Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan lang ho natin itong ako ho kumbaga kinikilabutan ho rito sa pahayag ho nitong tauhan ho ni Dado. Ito hong si Tatang Meltran na kung saan wala hong kagatol-gatol o walang ano ba tawag diyan? Walang kagatol-gatol, walang taasang sinabi ho na itong si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos positibo raw ho sa droga. At ito raw pamilya Marcos pamilyang mga adik. Pasensya na ho dyan sa thumbnail ko, medyo hard. At itong thumbnail at title ho natin, medyo hard ho yung pangalan dyan, nakalagay ho dyan, pamagat. Kasi ayoko man ho ganyanin ho yung thumbnail ko at title ko, pero kinakailangan ho natin ganyanin para mapansin ho nung mga nasa itaas. Kung sino man ang pwedeng pumansin ho rito sa tauhan ni Dado, itong Meltran, na kung saan, sabi ko nga sa inyo, wala man lang hong kagatol-gatol, talagang sinabi niya ho, taasan dyan sa kanyang live stream. Etong si Pangulong Bongbong daw, positibo raw sa droga, at si Lisa Marcos, si First Lady, positive daw. At ang pamilya Marcos daw, pamilyang adik. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan, kayo na ho humatol, ha? Kayo na ho humatol kung kasama pa ho ba ito sa freedom of speech, itong sinabi ho ni Meltran. Kung kasama pa ba itong sinasabi niya sa itong kanyang paliwanag, pag-aakusa sa pamilya, kasama pa ba ito sa pagsasabi ho ng sariling saloobin, damdamin? Pakinggan nyo mga kababayan, no? Grabe. Nakulang ng tubig. Okay. Nakulang ng tubig sa galit, ano? Narco politics. Communist in Congress. Ang ating presidente hindi napapapa-drug test because positive. Nako po. And of course, the First Lady. Magpa-drug test kayo para ang duda ng taong bayan ay mawala. Now, kung hindi kayo nag-undergo ng drug test, still sa isip nila, mga durugista kayo. Biruin nyo, Pangulo kayo ng Pilipinas, adik ka. Putik na yan. Hindi lang nagpapadrug test, adik. Saka makakakita ng hindi lang nagpapadrug test, ayaw lang tanggapin yung hamon ng mga DD shit. Adik na. Sipin mo, taasan hong sinabi na itong presidente ho natin, presidente ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, taasang sinabing, sipin mo, presidente ka, adik ka. Adik ka. Kaya araw hindi nagpapadrug test ito si Pangulong Bongbong at Lisa Marcos, positive daw sa droga. Positive daw. Anong klaseng ito, no? Anong klaseng vlogger itong matandang ito, ano? Kaya nga ginanyan ko yung thumbnail ko, masakit man sa akin, iganyan ko yung thumbnail ko, pati yung title ko ng ating vlog, ganyan ho. Masakit man sa akin, hindi ko man gusto. Kailangan ganyanin ho natin. Para mapansin ho ng mga kung sino dapat ho ang pwedeng pumansin dito sa taong ito. Kaya nga, hindi nga nagpapadrug test. Andun tayo, hindi nagpapadrug test. So, walang katibayan. Walang katibayan. Walang magsasabing ganon si Pangulong Bongbong. Wala namang resulta eh. At dati na siyang nagpa-drug test bago siya tumakbo ng pagka-presidente noong 2022. Ngayon, ano pang dahilan niya para magpa-drug test? Dahil gusto niyo lang? Dahil gusto niya lang para mapatunayan lang yung akusasyon ni Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Ha? Hindi naman po pwedeng, ano sabi ni Harry Roque dati, nung spokesperson siya ni Digong. Kasi si Digong noon, hinahamon din magpa-drug test. Ano sabi ni
Harry Roque nung siya ang tagapagsalita ng dating Pangulo sa kasamaang palad na si Digong. Ano sabi niya? Walang po pwedeng magdikta sa presidente kay Digong nung panahon na yon na magpa-drug test siya. Walang po pwedeng magmando. Walang po pwedeng mag-utos na magpa-drug test siya. Wala kahit sino, walang may karapatan. Depende na lang kung choice ng presidente, sabi niya. So, yung salita na yun, hanggang ngayon, ano yun? Valid yung sinasabi ni Roque. Kung di lang siya magiging bias, ha? Ganon din yun kay Pangulong Bongbong. Walang po pwede mag-utos, mag-utos or magsabi kay Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test ka. Walang po pwedeng mag-utos ng ganon. Dahil presidente yan. Kasi dahil lang sa inyo? Gusto nyo pansinin kayo ng presidente ng Pilipinas? Sus Mariosep. At kapag hindi lang nagpa-drug test, sasabihin mo kasi ayaw nyo magpa-drug test kasi positive kayo. Positive ka, Pangulong Bongbong. Pati si Lisa Marcos daw, positive. Ganun pala yun, pag hindi lang nagpa-drug test, positive daw porque hindi kayo sinusunod. Nagpa-drug test na yan dati ng 2022 eh. Di ba pinakita pa nga ni Attorney Vic Rodriguez nung panahon na yun, nasa administrasyon pa siya, kampi pa siya kay Pangulong Bongbong. Di ba pinakita niya pa yung papel. Oh. Ngayon, bakit siya magpapadrug test? Dahil sa'yo? Dahil kay Dado? Dahil sa... At yung sinasabi mo, kaya iniisip ng taong bayan, adik si Pangulong Bongbong. Iniisip ng taong bayan. Ang tanong, ilang porsyentong taong bayan yun? Luzon, Visayas, Mindanao? Kung meron man nag-iisip kay Pangulong Bongbong na hindi maganda na adik siya, walang iba kundi didishit yun. Mga follower ninyo, mga taga-suporta ni Digong. Pero yung mga hindi naman ganon kay Pangulong Bongbong, hindi naman nag-iisip ng ganyan. Pula, loyalista, dilaw, kakampik, hindi naman nag-iisip ng ganyan. Kung meron man nag-iisip kay Pangulong Bongbong na hindi maganda, kakarampot lang ng porsyento ng populasyon ng Pilipinas yun. Mga didishit yun. Hindi mo pwede sabihin, Sir Meltran, na Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng populasyon, iniisip si Pangulong Bongbong ay adik. Hindi pwedeng ganon. Hindi naman lahat kakampi nyo eh. Hindi naman lahat eh. Yung sinasabi mong taong bayan na nag-iisip na adik si Pangulong Bongbong, mga didishit lang yun. Mga nauuto ni Digong. Kakarampot lang yun. Ilan lang ba yan? Di ba? Anong pakialam ni Pangulong Bongbong Marcos sa feelings mo, Meltran? Anong pakialam niya sa nararamdaman mo? Bahala ka sa buhay mo kung ganyan ang isipin mo sa kanya. Pero grabe yung akusasyon mo. Grabe yung akusasyon mo na yan. Sinasabi nga sa narinig ko, ang pamilyang Marcos adik. Grabe yun. Pamilyang Marcos daw adik. Kaya sana mga kababayan, ewan ko lang kung may papansin dito sa video na to. Grabe ho ang mga pinagsasasabi nitong taong ito. Naiinggit yata kay Dado doon sa puon niya. Doon sa supremo niya na kinasuhan. Sa bagay, yun ang sabi niya kay General Torre. Sabi niya, General Torre, masama loob ko sa'yo. Bakit si Supremo? Dado, kinasuhan mo, ako hindi. Bakit di mo ko sinama? Okay. Malay mo, marinig ni General Torre yan, isabay ka na, isama ka na, isunod ka na. Di ba? Hindi pa naman tapos. Pwede ka naman isunod sa mga susunod na araw eh. Huwag ka, relax ka lang. Pagpatuloy mo lang yan. Pagpatuloy mo lang yung tapos nagla-live pa to, parang nabubisit siya kasi tinatapik siya ng vlogger. Papasukin niyo yung social media. Tapos pag tinapi kayo, mabubisit kayo. Anong klase yan? Kung hindi nyo kaya ang social media, hindi nyo kaya ang pressure, huwag kayong mag-YouTube. Gano'n lang kasimple yan. Hindi po pwedeng magsasalita kayo ng ganyan sa gobyerno, magsasalita kayo ng ganyan kay Pangulong Bongbong, puro paninira. Tapos hindi kayo papansinin ng mga vlogger na kampi sa administrasyon. Hindi pwede yung gano'n. Kaya hayaan lang yung bunganga nyo. Pwede ba yung gano'n?
sisiraan nila si Pangulong Bongbong kung ano-ano sasabihin nyo. Tapos yung mga supporter na vlogger ni Pangulong Bongbong, di man lang siya pagtatanggol. Napaka-unfair naman niya. Ganun lang kasimple. Pinagtatanggol nyo ang mga Duterte, pinagtatanggol din namin ang mga Marcos. Ganun lang yun. Hindi po pwedeng Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo. Wala man lang kakampi sa Marcos at puro kampi kay Duterte. Hindi pwedeng ganun. Kahit saang bagay, may positive, may negative, may negative, may positive. Ganun lang yun. Tapos pagka tinatapik ka, nabubuisit ka, para ang iyaking matanda dyan. Pagka ganyan, di nyo kaya YouTube, di nyo kaya pressure. Lumayas kayo dyan, huwag kayong pasukin ng social media. Ganun lang kasimple. Ito, ewan ko lang kung may makakapansin sa video ito, mga kababayan, ng mga nandiyan dyan nasa itaas ng gobyerno. Tignan natin sa mga susunod. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.